Binanatan sa United Nations Security Council session ni United States Ambassador to UN Mary Kay Carson ang China sa patuloy nitong pangharas at pambubuli sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Noong May 23, 2025, binatikos ni Carson ang China dahil sa dangerous and destabilizing actions nito sa South China Sea, partikular sa pangharas sa mga Pilipinong sasakyang pandagat sa harap ng mga delegado mula sa iba't ibang bansa. Binigyang diin ng Amerika na malinaw na lumalabag ang Beijing sa pandaigdigang batas, partikular na sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na nagsasabing nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang nasabing karagatan. Ayon pa kay Carson, hindi dapat gawing laruan ng kapangyarihan ang dagat na nagsisilbing kabuhayan na mga ordinaryong Pilipino. Anya, ang mga insidente ng pambubuli, paninira ng kagamitan at pagharang sa mga mangingisdang Pilipino ay hindi lamang pang-api kundi malinaw na pagyurak sa karapatang pantao at soberanya ng isang bansa na kasapi ng United Nations. Agad na umani ng suporta ang pahayag mula sa ilang bansa sa Europa at Asia na naniniwalang panahon na upang managot ang China. Samantala, nanindigan din ang Pilipinas sa United Nations kasabay ng pagbibigay saludo sa mga bansang handang ipagtanggol ang katotohanan at hustisya sa kabila ng pagtanggi ng China at pagdepensa na sila'y protektor ng kanilang teritoryo. Mas lalong lumakas ang panawagan para sa pagkilos ng international na komunidad upang mapigilan ang patuloy na tensyon. Para sa mga Pilipino, malaking bagay ang marinig na mismong mga malalaking bansa, lalo ng Estados Unidos, ay handang magsalita at panindigan laban sa pambubuli na matagal na nilang tinitiis. Noong nakaraang July 2025, muling tumindig si Carson laban sa mga illegal, coercive, aggressive at deceptive tactics ng China tulad ng water cannoning at ramming at tinitiniyak ang suporta ng US sa karapatan ng Pilipinas sa ilalim ng international law at ng 1951 Mutual Defense Treaty. Nang maganap ang pagbanggaan ng Chinese vessels malapit sa Baho ni Masinloc o Scarborough Shoal nitong August 2025, inilarawan niya ito bilang outrageous at itinulad ang mga ito sa karaniwang pag-atake ng China sa West Philippine Sea sa paggamit ng shoulder tactics, water cannons, lasers na ginagawa halos buwan-buwan na mga barko ng China.